Buti na lang, Nay, no? Salamat sa Panginoon kasi nandyan ka pa. Yes, na nanay ni Nanay Miguela. Paano kung wala na ikaw? Salamat siya at buhay pa ako. Opo. Sana bumalik naman ni Mina. Babalik yan. Bumalik sa sakit. Opo. Magtiwala lang tayo kay God. Kawawa nga ito eh, pag wala na ako. Una pagkain. Hindi, kumakain ako. Anong kinain mo? Hindi na, tapos ako kumain. Hindi, siopaw to. Siopaw? Opo. Oh. Salamat na lang. Hindi. Pagkain mo to, masarap. Masarap. Hindi, wala akong pera. Hindi, walang bayad to. Walang bayad? Opo, libre to. Hindi na, sasunod na lang. Hindi, ngayon na. Hindi na makakadaan dito. Nadaanan lang Hindi, kita. nagtanong yun kanina. Sino? Hindi ko. Umalis ka. Hindi kita kilala. Doon ka. Kain ka ulit. Halika na. Balikan na lang natin yan. O, iwanan mo na lang yan. Halika. Ligo tayo. Halika. Ang magpapaligo kay Nanay Miguela si Ate Nemi. Siya si Ate Nemi. Kaibigan natin siya, ha? Halika. Pagkatapos maligo, ibalikan namin doon. Kanya ko, sasamahan ko po kayo. Sige, okay lang mag-ustos kayo basta lang ito malinis. Ay, nahingi na nga iraw. Kasi- Kaya ako pa po. Okay lang po. Hindi. Wifi lang. Gusto naman. Kaya nanay dito ako. Ayun, presko na si Nanay. Gusto mo makita yung nanay mo? Oh, yan. Oh, nakilala mo siya. Nalayas agad sila eh. Dahil siguro lang, hindi mo naman siya. Pabigla ako yung kinalay mga yan. Nanay mo yan. Sabi ko lang ko lang, sabi ko, umuwi na kayo. Ikaw pa lang, Nay. Diba? Kasi yung nasa na sinasabi ko, namatay. Kita nyo rin sa akin sa nititin, bakay! Kapag sinabi namatay, hindi yung sasabihin lang sa akin. Namatay! Yan! Hindi ko alam kung sino yan. Ano ba? Ano ba gusto niyo nangyari ngayon? Wala naman. Wala na pala, i-depress na kayo. Wala akong nanay, wala akong kailangan nanay ko rin yan. Huwag na. Ayan mga kababayan, nakarating na po kami sa bahay ni Nanay Miguela. Samahan niyo po kami. Ay naku! Hindi! Ano babalikan? Dito ka rin. Dito lang. Dito ka lang. Ano gusto mong sabihin sa mga anak mo? Di ba 3 yung anak mo? Tulungan niyo ako rito. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po tayo. Nawa, gabayan tayo ng Panginoon. Sana lagi tayong maayos. Ayan. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, alam ko, marami sa ating mga kababayan ang nakapanood kay Nanay Miguela. At syempre, yun ang lagi nilang hiling. Sana Daddy Frankie, mapagamot mo. Sana Daddy Frankie, dalhin mo na sa ospital. Sana Daddy Frankie, dilitsyo mo sa mental. Mga kababayan, mga kabarangay, naintindihan ko po lahat ng inyong mga kuro-kuro. Pero syempre mga kababayan, may mga due process tayong dapat sundin. At syempre, bago mag-decide si Daddy Frankie, kailangan ko muna isang guni sa pamilya ni Nanay Miguela. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, naintindihan ko po ang inyong mga kuro-kuro, ang iba't ibang comment ng ating mga followers, subscribers, sa ating mga viewers, dahil hindi po lahat ay alam nila kung ano, lalong-lalo na sa internal na usapan namin ng nanay ni Miguela. Pero ngayon mga kababayan, sa araw na ito, ayan, ito po yung araw, oras para dalhin na namin si Nanay Miguela sa pagamutan. Mga kababayan, wala pong bibitaw, samahan niyo po kami, sama-sama po tayo at ipag-pray natin sa lalong madaling panahon ay gabayan nawa ng Panginoon para gumaling na si Nanay Miguela. Pero mga kababayan, sa gabing ito, bago tayo magpatuloy, may hihilingin lang po sana ako sa inyo na isa rin nating kababayan na nasa ibang bansa. Kung maaari lang, ipipin ko po ang kanyang channel dito, si Ma'am Gina Lacman. Paki-support din po natin mga kababayan. Siya po kababayan din natin, bagamat malayo siya sa atin, kahit nandun siya sa ibang bansa, nakakapagpadala siya sa mga kapwa natin, mga
charity vlogger para makatulong din, para mas makatulong pa tayo. Kaya naman ako, si Daddy Frankie, maglalambing sa inyo mga kababayan. Ilalagay ko po, ipipin ko po ang kanyang channel para i-support natin siya. Maraming salamat. So, diretso tayo mga kababayan. Andito na po tayo sa Angono, kung saan malapit sa bahay po ng nanay ni Nanay Miguela. So samahan nyo ko mga kababayan. Yan. Pero syempre bago tayong patuloy, shoutout ko ang Team Rise Above. Yan. Headed by Tita Hanes. Yan. Magandang gabi po sa atin lahat mga kababayan. At syempre sa lahat ng nandyan sa baba, hindi ko na kayo maisa-isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo. Makikita natin kung anong itsura ni Nanay Miguela. Bali, 2 gabi mga kababayan na yun ang pakiusap kasi ng nanay. Gusto pa raw nilang makasama ang kanilang anak. Yun, hindi tayo magkakasya. Ito na yung bahay ni Nanay Miguela. Ayan mga kababayan, nandito na po tayo. Yung unang punta natin mga kababayan, gabi, kaya hindi nakikita masyado. Pero ngayon, dito na po tayo sa harapan ng bahay ni Nanay Miguela. Kita nyo po yung bahay nila mga kababayan. Wala silang ilaw pati, walang kuryente. Hanap lang tayo ng maayos-ayos na parking. Ingat men. Sana mga kababayan, dito yung mga anak para may katulong tayo or kasama tayo. Ayan si Nanay Miguela nakasilip na. Tingnan mo, sasakay na. Bababa ako. Ayan si Nanay Miguela, tignan mo. Inaabangan niya tayo. Oh. Excited si Nanay Miguela mga kababayan. Hindi pa kami nakakababa, nag-aabang na. Alam niya. Tara Kuya Jerry, baba tayo. Likod na ako. Hello! Good morning, Nanay. Good morning, Nay. Okay ka na? Oh, alis tayo. Wow. Hindi, okay na. Apir. Yun, ang gusto ko sa'yo na eh. Kumusta naman ang banding ninyo mag-ina dito? Hindi, lambing lang yun, no? Oh, lambing lang yun. Mukhang bagong ligo, ah. Kanina pa ba kami nihintay? Salamat sa Panginoon. Tawagin ko muna kapatid. Oh, sige lang. Sige, para may kasama ka na eh. Take your time. Hintayin lang natin yung kasama natin, no? Kumain ka na ba? Anong kinain mo? Pangin. Wow, salamat sa Panginoon. Tawagin lang yung kapatid daw para may kasama tayo, para ready tayo na masyal. Eh, sabi ko sa iyo, di ba? Masaya dito. Ano sabi ng nanay mo? Nagkwentuhan kayo ni nanay. Ano sabi mo sa kanya? Wala naman. Ayos lang. Ha? Ayos lang. Ayos lang naman. Hindi ka ba nila na-miss? Siguro, namiss rin. Yung mga anak mo, pinuntahan ka ba dito? Hindi ko nga nakikita eh. Ay, hindi sila nagpakita sa... Sana rin laki. Pupuntahan mo rin sana sila. Sige. Nakarating. Ha? Hindi sila nakarating? Hayaan mo muna. Bigyan natin sila ng time. Pasyal muna tayo, ano? Okay. Hindi ka naman nainip pag-iintay sa amin. Nakakainip nga rin eh. Nakakainip din. Ayan mga kababayan, masaya ako kasi okay si Nanay Miguela ngayon. At naiwan yata isa-isa lang. Okay lang. Hindi mo nabigyan na isa, no? Yan. At mga kababayan, ito, excited na siya para alis kami, no? Wow! Gusto ko ipahag naman. Yan, gusto ko sa nanay, tahimik lang, eh, no? Ano gusto mong pagkain mamaya? Ha?
kanin. Kanin. Gusto mo bumalik doon sa shelter? Mas masarap doon sa shelter? Maraming ano doon, no? Marami kang kasama doon. Pero syempre, pinagbigyan din natin yung hiling ni nanay kasi sabi ng nanay mo sa akin, gusto ka nilang makasama. Kaya pinagbigyan natin. At least ngayon, okay na. No? Very good. Ano yung dala-dala ni nanay? Sige. Ha? Sige. Ah, Wala kami tubig na matas gumamit. malakas gumamit. Isang, hindi pa na ganyan. Yes. Inumin lang. Pagkatapos, Oo. Okay. nananakit ng katawang ko kakaigib. Nananakit ng katawan. Kawawa naman si nanay. Pero okay lang, at least ngayon, mga kapasyal tayo, pupunta na tayo kung saan dapat dalhin, no? May idea na ba kayo kung saan dalhin? Wala eh, pambusang na yun sa kubete. Pambuhos lang. Kung alam. Oo. Sige, sige. Hello, tay! Wala, Ayan. may tubig naman kanina eh. May Oh, tubig. may tubig naman. Ayan, si tatay, mga kababayan, kapatid ni nanay, no? Ayan, tito mo. Oo. Ito yung bahay nila, mga kababayan. Kumain na. Kumain naman. Oh, buti, di ba? Ano lang naman, lambing pagmamahal lang talaga. Siyempre, alam natin pinagdadaanan niya, kailangan talaga tiyaga. Pero pag nakainom naman na ng tamang iinumin niya, magbabalik yan. Pray lang tayo, di ba, Nay? Pray lang, di ba? Pagkain. Oo. Ito yun. Kilala mo si Papa Jesus? Kilala ko. Nasaan siya? Siyempre, sa langit. Oh, very good. Thank you, Lord. Yun. Magpipray ka lagi, ha? Siyempre. Oo, para palakasin pa niya yung katawan mo, manumbalik lahat yung mga nawawalang isip natin, no? Oo. Sige na, ready na kayo? Dadala ba? Ha? Magdala ka lang ng kaunti. O, wag madami. Huwag ka mag-alala, Nay. Hindi ka namin, as long as nandyan si nanay, nandyan ka po, Nay, hindi ka namin pababayaan. Kaya lang, syempre, may mga due process din kasi alam mo naman, Nay, hindi lang ikaw, hindi lang kayo po yung tinutulungan ng Daddy Frankie. Pero tandaan nyo po, pag sinabi kong babalik ako sa araw, kung anong araw sinabi ko, babalik po talaga ako. Habang nabubuhay tayo, habang pagkakaloban tayo ni God ng kalakasan ng katawan. No? Kaya, kasi may nagtitext sa akin kung babalik daw. Sinabi ko Tuesday babalik. Tuesday babalik. Diba? O, diba? Buti pa si nanay behave eh. Ha? Pa? Oo. Dapat dito lang siya. Bakit siya ng mga batis? Nag-aakyat siya ng... Nanginginig ako baka makabatis yun. Oo. Di bale. Daanan kasi naman. Oo, daanan. Di bale. Nag-uusap na naririnig ng galing. Pag may naririnig siya mga usapan. Okay lang yan, Nay. At least ngayon, makakaalis tayo. Madala natin sa tamang paggamutan. Kasi mas kawawa naman, Nay, di ba? Nung hindi pa natin kukuha, hindi nyo pa siya nakukuha. Nandun siya. Saan pagamutan? Hindi po, pasyalan. Oo, tapasyalan. Kasi si nanay, bibili siya ng gamot niya kasi masakit ulo ni nanay. Pero, kaya bibili muna tayo, no? Para maging okay ang lahat. Kilala mo na ako? Sino ako? Daddy Frankie. Daddy Frankie. Papa Frankie. Ha? Oh, Frankie. Papa Frankie. Ayaw mo ng daddy? Daddy. Papa. Daddy. Daddy. Oh, very good. Salamat sa Diyos. Ano yan? May pera ka? Yeah. Wow. Mayroon, may pera yan. May pera. Oo. Kumusta naman yung perang binigay ko sa inyo? Anong ginawa nyo na eh? Oh, binili ko ng bigas, ulam, kape, Opo. sukal. Tama yun eh. Para may pagkain siya. Kailangan hindi siya pwedeng magutuman na. At syempre, kayo rin. Pagkain naman. Opo, hindi kayo pwedeng magutuman. Huwag kayong mag-alala, tay. Hindi ko kayo pababayaan. Naman. Oo. Ha? Saan? Saan? Saan yun? Papasyal tayo. Di ba? Magsha-shopping tayo. Anong gusto mong bibilhin sa shopping? Ha? Anong gusto mong bibilhin?
Ano? Yung pantalon, pantrabaho. Wow, saan ka magtatrabaho? Yung saan natatanggap. Okay. Uwi niyo daw siya doon. Sa amin? Oo. Magalit daw nakita yung mukha ko. Ha? Magalit bakit nakita ko daw, nakita niya yung mukha ko. Bakit daw ako naligaw doon, ang layo-layo. Siyempre siya nga nakarating dun. Saan? Sa amin? Sa Batangas. Ah, sa... Sinisisi ako na. Pero ang importante na hindi siya umalis, hindi siya lumayas. Hindi ko nga pinapaano. Oo. Napupuyat ako. Binantayan mo talaga. Sabi nga niya, ginagwardyahan ko daw yung pinto. Ginagwardyan niya yung pinto? Saan? Si nanay? Oo, gagwardya ka pala na eh. Tara tayo. Ano pangalan ulit ni tatay? Ruben Palanya. Sorry po? Ruben Palanya. Robin? Palanya. Palanya. Magkapatid talaga kayo? Nay, yung mga anak ni ano, hindi sila nagpunta dito? Yung isa lang? Yung isa. Yung gabing yon? Ano lang. Tapos yung dalawa hindi na nagpunta dito? Hindi man lang nila sinilip ang nanay nila? Bakit? Hindi kasi napunta na yun sa akin. Sige, tara. Para hindi na tayo, hindi mainip si nanay. Tatap. Umihi ka na, nay. Oo. Ihi ka muna. Tapos na kanina pa. Baka umihig ka. Baka ihi ka na naman sa sasakyan. Umihi ka na? Patingin? Umihi na. O, patingin? Ay, wag na. Okay na, joke lang. Tara, nay. Si nanay talaga eh. Baka madumihan ka. Dito, para hindi ka madumihan. Yan. Doon ka, nay. Tabi kayo ng nanay mo. Yun. Sa likod ka, Kuya Jerry. Pasok ka muna, Kuya Jerry. Sa likod. Nay, tabi kayo. Tabi kayo ni nanay. Yan. Tay, dito ka, tay. Yan. Okay. So, alam mo na, Kuya Rizky, kung saan tayo mag-u-turn? Okay. Alam mo na kung saan natin didiretso? Okay, good. Ayan, mga kababayan, magandang gabi sa atin lahat. Samahan niyo po kami at masaya ako. Kasama na natin ulit si Nanay Miguela, no? Masaya, okay, di ba? Magandang, nasa pagtsatsaga lang talaga na no? Pag may tiyaga, may nilaga. Nababanggit mo na rin. Pero nakilala mo na siyang nanay mo. Naalala mo na yung nanay mo. Umpisa nung pumunta siya ron, Oo. nabigla nga lang ako eh. Nabigla ka lang noon. Pero ngayon, alam mo na siya yung nanay mo. Pasalamat sa Diyos. Sinabi. Naniwala ka naman. Yung sinasabi lang, parang siguro yun lang. Oo, alam mo, hindi ka nila aalagaan, pagtsatsagaan kung hindi ka nila anak. No? Kasi alam mo, ang magulang gagawin ang lahat para sa anak. No? Oo. Kaya ikaw, pag naging okay ka na, kahit ano man ang ginagawa ng anak mo, gagawin mo rin yung best mo para sa iyong mga anak pag anak mo na ang nagkaroon ng problema, di ba? So, same sa sitwasyon mo ngayon, walang ibang tumutulong talaga sa iyo ng wagas, tapat, yung nanay mo. Di ba? Hindi kanya sinusukuan kahit anong pagod niya. So, ano masasabi mo kay nanay? Pwede ba mag-thank you ka kay nanay kasi hindi kanya pinapabayaan? Salamat na naging magkasama kami. Yun. Napakasarap sa pakiramdam. Kahit na ganyan sitwasyon, nagpasalamat siya kay nanay, no? Naiyak ako. Yun lang, wala nang salamat lang. Ano pa gusto mong sabihin kay nanay? Kasi lagi kanya binibilhan ng tinapay. Sana, Nay, hindi mo ako iiwan hanggang sa mapanalo ang laban na ito. Yun, thank you Lord. Di ba? Yes, umiiyak tuloy yung nanay mo. Umiiyak tuloy si nanay, napaluha tuloy. Di ba? So, sabay-sabay tayo, sama-sama tayo mag-pray para maipanalo natin ang laban ni Nanay Miguela, no? Basta walang bibitaw. At ito, may papangako ko sa inyo. Hindi magsasawa si Daddy Frankie tutulong sa mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. As long as kaya ni Daddy Frankie, together with my team,
andito kami lagi. No? Salamat. Ano masasabi mo na sa sinabi ni Nanay Miguela ngayon? 'Di ba? Iba na yung mga bitawan niya. Unti-unting bumabalik. Kaya pinaka-the best yun, nakahalubilo nyo siya kahit 2 araw. Papasalamat din ako. Opo. Dahil sa nakasama ko rin ang anak ko. Kahit na ako maghirap, Oo. tinitiis ko. Gawin lang natin lahat, Nay. Magulang din ako eh. May mga anak din ako. Kaya nararamdaman ko kung ano nararamdaman mo. Kaya Kahit na ako hirap, tinitiis ko. Dahil anak ko siya. Kaya nagpapaiyak ako eh. Halos hindi na ako makatayo. Nagawa ko ang lahat para lang mamahainan ko siya. Mabigyan ko siya ng pagkain. Ayaw ko nang magugutuman. Opo. Lalo kasing lalala pag nagutuman siya. Tingnan mo, tuwan-tuwa siya. Nakita niya dumating kami, no? Tapos ang pinakamasarap talaga na marinig, kita mo, wag mo daw siyang iiwanan na maipanalo niya ang laban niyang ito. Opo. Yun lang, medyo nalulungkot lang ako, Nay. Kasi wala yung mga anak ni Nanay Miguela. Yan nga eh, kahit nga ako eh, nalulungkot din. Hindi sila marunong dumamay sa Opo. kahirapan, sa paghihirap nito. Oo. Kahit masilayan man lang ang magulang Yes nila. po. Yun nga sinabi ko eh, malaking tulong yung yakap ng anak para maramdaman niya yung pagmamahal ng isang pamilya. Wala eh. Sa shelter nga lang po eh, pinaramdam ko yung pagmamahal sa kanya. Pinaramdam ko sa kanya na pamilya namin siya. Hindi po siya nagwawala doon. Kumbaga, may time lang na nagsusumpong, hayaan lang namin. Ganun nga. Oo. Pag nagsusumpong nga, galit na galit. Opo. Lalo na't naririnig niya yung mga nag-uusap, galit na galit siya. Pero ngayon, okay na, di ba, Nay? Oo. Ganda mo ngayon ah. Naligo ka kanina. Wow, nagpulbo pa. No? Nagpabango pa nga eh. Nagpabango pa. O, di ba? Kaya unti-unti yan magiging okay na. Buti na lang, Nay, no? Salamat sa Panginoon kasi nandyan ka pa. Yan Na nga. nanay ni Nanay Miguela. Yan lang nga. Paano kung wala na ikaw? Salamat siya at buhay pa ako. Opo. Sana bumalik naman ni Minay. Babalik yan. Umalis sa Pilipinas. Opo. Magtiwala lang tayo kay God. Kawawa nga ito eh, pag wala na ako. Opo. Mga Hindi anak naman siya pwede mag-abroad pagkano na siya may edad na yan. Oo, wala na. Importante, maibalik natin siya sa dati. Sa normal. Maalagaan lang niya yung sarili niya. Di ba? Para maalagaan niya yung mga anak niya sakaling magkaroon ng ano. Ganon naman talaga eh. Ganon ang papel ng magulang. Sabi nga nila, yung 10 anak, kayang-kayang alagaan ng nag-iisang magulang. Pero yung maraming anak, hindi kayang alagaan basta-basta yung nag-iisang ina. No? Totoo yun. Oo. Ayun. Kasi kahit isa lang sana pumunta. Eh, yung apo ko, pinalaki ko, isang buwang palakalaga. Nakita lang yung ina, hindi na bumalik. Lalaki, Opo. nakita niya. Ay, oo, yung nung pumunta doon. Mula noon, hindi na siya. Panganay, Ay, yung panganay. hindi na sumingit. Hindi na siya bumalik. Kahit bigyan man lang ng tinapay yung nanay nila sa umaga. Gusto mo sabihin sa mga anak mo, di ba 3 yung anak mo? May gusto ka ba sabihin sa kanila para dalawin kanila? Anak ko, Oo. Charlie, isa, Si Charlie, si Isa. gusto mo bang makita? Para bigyan kanila ng tinapay. Ano sasabihin mo sa kanila? Anak, tulungan niyo ako rito. Ano pa? Ano pa sasabihin mo sa kanila? Para maayos ang dapat ayusin. Oh. Si Charlie, tawagan mo si Charlie. Charlie, kung saan ka man, kung pwede mo akong tulungan mo na lang ako. Kung meron kang may tutulong. Meron yun pag gagawin nila. Mapaparinggan naman nila to eh. No? Sige.
hindi nagre-reply. Tinitext nyo, hindi nagre-reply. Nakakaano talaga, ano? Hindi ko lubos maisip. Bakit nga ba ganoon na lang? Ito siya, nagpalaki na. Oh, Okay yan. ikaw nagpalaki kay Charlie tapos hindi ka man lang Aral ko hanggang grade 10. Pero sa iba na siya sa mga kamag-anak Oo. namin at anak ko doon After ng grade 10, nagpunta na sa iba. doon na siya sa iba dahil hindi ko na kaya. Oo. Wala akong trabaho. So, Nay, matanong ko ulit, paano kayo nabubuhay araw-araw matanda na kayo magkapatid? Anong pinagkakakitaan nyo talaga po? Mayroon may senior. Oo. Ay, hindi ko naman anak yun. Ha? Hindi ko anak yun. Ay, hindi mo anak yon. Mga anak nakita kasi. Hindi doon yun. Sa senior lang. Paano yung senior? Every 3 months yata yun. Hindi ko nga nakausap ng maayos eh. Hindi ko alam kung saan sila. Nagpunta doon sa dyan sa... O, di ba may pumuntang isa, si Charlie? Yun, sabi, nalaman ko lang, sabi, kaya lang, hindi kami nag-usap ng maayos. Hindi kayo nag-usap pa. Hindi kanya kinausap na maayos no? Hindi ko alam kung kung makakapag-usap na hindi malaman kung dapat pag-usapan. Kung ano man dapat pag-usapan, mapapag-usapan na para maayos na. Dapat Maayos na ang problema. Sige, huwag ka mag-alala. Sa araw na ito, ipanalangin natin kay God, unti-unti. Ito na yung simula para maayos ang lahat, no? Andiyan naman yung nanay mo, huwag ka mag-alala. Hindi ka man nasilayan o pinuntahan na yung mga anak, ang iyong nanay naman ay hindi ka pinabayaan. Pala lang tayo kay God. Natatandaan mo ba tong lugar na to? Alam mo to? Saan na to? Palingki, Palengke ng Taytay? Tama ba? Oh, mo, unti-unti bumabalik sa kanya yung lahat. Alam niya palang palengke ng Taytay. Gawa po ng bawal sa loob ng ospital, kaya dito lang kami makapag-video sa loob ng ating sasakyan. At mga kababayan, after po ng evaluation kaya Nanay Miguela, ayon po sa kanila is obserbahan pa, pero nakapila naman. Maghihintay tayo ng desisyon kung kailan i-admit. Nasa waiting area po si Nanay Miguela, no? Kasama ang kanyang nanay at saka ang kapatid ni nanay. So ang medyo nakakalungkot lang dito mga kababayan sa ganitong sistema talaga dahil dito nga po kami na punta sa malaking pagamutan. Ayaw ko pong banggitin muna. Maghihintay. So hindi natin alam kung hanggang, palagay ko yan ay ang mangyayari dyan kagaya po kay Per yan nung iniwan din namin si Per dito kasama ang nanay niya, baka ma-admit yan mamayang gabi pa, no? Tapos ipapasok nila, obserbahan nila magdamag. Inumin ang gamot yun. Opo, papainumin. Papatulogin. Papatulogin. Kaya nga po, Nay. So, ang mangyayari dyan, baka bukas ng hapon, pauwiin din kayo. So, paano yan? Dyan lang kayo? Diyan lang. Maghihintay. Oo. Kaya pa? Magantay lang kami. Oo, kasi mas mahirap. Sa bahay, ganun din eh. Ganon din. Mahirap. Dyan, ang importante, once na na-admit na, yung motor. Once na na-admit na po, may possible, kumbaga gagaling kasi pagagalingin nila. So, konting sacrifice lang kaysa naman nandoon siya sa kung saan lugar or pag dyan sa bahay ninyo, nag-iingay, no? Ingay talaga. So, kawawa kayo pag sa bahay lang. Kawawa talaga. So, ito, isang araw lang na sacrifice paghihintay, ano?
Okay. Titis na lang kami. Magtitiis lang. Oh, ganun talaga, Nay. Kaysa sa bahay. Kaysa Oo, hindi rin ako makatulong. hindi ka talaga makatulong. Mamaya-maya, nabubungkal, gigising, kakain. Oo. Tapos bubuksan yung bintana. Pag may nakitang tao, Nagwawala. away niya. Inaaway niya, nagwawala. Ganyan. Pero doon, no, kasi pag nakita nila nagwawala, baka ipasok nila agad eh. Hindi nagwawala. Doon. So ayan mga kababayan, wala tayong magagawa. Maghihintay po talaga si nanay at saka si ano. So hindi na kami maghihintay, Nay, ha? So iwanan namin kayo. Pero paano yan, Nay? Gusto ko, Nay, kontakin nyo ko kung ano nangyayari para may update din ako, para may balita rin ako, no? So, sa bagay, yung nagtitext sa akin pag nakauwi na kayo, i-text nyo na lang ako. At kung sakali man darating yung time na magaling na siya, pero pupunta-puntahan ko na lang siguro kayo sa bahay. No? Dadalaw-dalawin na lang. Okay. O, sige. Bigyan ko na lang kayo ng ano, Nay, pang budget ninyo. Para mayroon kang ano, Nay, mayroon kayong pangkain. Sabi mo kasi wala ka na kayong pinagkakakitaan. So mag-iwan ako ng 5,000 para may pang-budget kayo. Salamat. Maraming salamat. Hirap talaga. So paano, Nay? Aalis na kami. Kaya mo na. Kakayanin. Kakayanin para sa anak mo. Sige, Nay. Ano naman masasabi ni Nanay? Nagpapasalamat. Dahil sa mga naitulong, sa inabot niyang pira, nakapagpakabit ako ng ilaw, at nakabili ng pagkain. At ako'y lubos na nagpapasalamat ng marami dahil sa kinupkop niya ang aking anak. At nakita ko. Ngayon, nasa hospital na siya, papagamot siya. At Kailang, Nay. magtitiis ako ng hirap para gumaling siya kay Daddy Frankie. Lubos akong nagpapasalamat ng marami. At syempre, Nay, pasalamat tayo kay God, no? Kasi natagpuan ni Daddy Frankie sa loob ng mahabang panahon na hinahanap niyo siya. Buti na lang nakita ni Daddy Frankie. Pasalamat ako. Nakita ko yung anak ko. Nawala ng 2 taon, 5 buwan. Oo. At ngayon, nakapiling ko na siya. Kaya kahit na ako naghihirap, nakahanda ako magtiis. Ganun talaga ang mga nanay. Gagawin ng lahat para sa anak. Ano po? Titiis. At least komportable ka na ngayon, Nay, na hindi yung kagaya dati na hindi mo alam kung nasaan siya. Ngayon, alam mong nasa ospital, so malaki ang tsansa na siya ay gagaling at makapamuhay siyang muli ng normal. Sa ipag-pray lang natin, Nay, na gumaling na siya sa lalong madaling panahon, no? Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, Nay. Kung yung nararamdaman mo, Nay, bilang isang ina, kasi magulang din ako, pero lagi ko lang payo sa inyo, Nay, ingatan mo rin yung katawan mo, kayo ni tatay, kasi matatanda na kayo. Kaya po ako nag-iwan ng pera, kasi dyan naman sa Mandaluyong, Nay, wala naman kayong gagastusin. Ang perang binigay ko sa inyo is pangkain ninyo, kasi mas kawawa si anak ninyo kung mapapabayaan nyo yung sarili nyo. Wag niyong iisipin na walang nagmamahal sa inyo, walang tutulong sa inyo, marami. Gaya ng aking sinabi, kung may gusto mo talaga, maraming paraan, no? At unang-una, nandito, nandyan ang Panginoon. Pangalawa, nandyan si Daddy Frankie. Babalik-balikan ko po kayo hanggang sa makalabas. Kahit hindi pa nakalabas si Nanay Miguela, pupuntahan ko kayo sa bahay nyo. Magugulat na lang kayo
kayo, darating ako dyan. Hindi lang makapangako o anong araw. Ano po? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At ito, ako'y lubos na magpapasalamat. Mission accomplished na naman po tayo. Bagamat hindi pa gumagaling, bagamat magsisimula pa lang ang session na pagpapagamot ni Nanay Miguela, at least kampante tayo. Compare naman sa una na nasa galaan na wala tayong kasigurudahan kung anong mangyayari sa anak ni Nanay. Pero ngayon, yan, pag-pray na lang natin. Pero syempre mga kababayan, bago natin tapusin ang bidyong ito, nanaisin ko munang magpasalamat sa lahat po na sumusuporta, nanonood sa ating programa. Mga kababayan, kung sakali naibigan mo at nagustuhan mo ang programang ginagawa ng Team Daddy Frankie, ako'y maglalambing po sa inyo. I-follow nyo po ang aking YouTube channel. Ganon din sa YouTube channel ng aking mga kasamahan. Nandyan ang link para makikita ninyo yung mga kasamahan namin. Kasamahan ni Daddy Frankie. Nang sa ganon po ay mas marami pa tayong matutulungan. At syempre, pasalamat din sa ating Panginoon na walang sawa ginagabayan ang Team Daddy Frankie para mapaghanap, mapunta sa mga taong karapat dapat tulungan. Kagaya ni Nanay na wala na siyang mga anak, nag-iisa lang, at nagkataon na may problema pa ang anak. Nagkataon na si Nanay Miguela. Kaya dapat lang, marapat lang natulungan si Nanay. Kaya syempre, salamat din po ako sa Team Rise Above headed by Tita Honey S. Ayan, maraming salamat po mga kababayan. At syempre mga kababayan, no, itong binigay kong 5,000 kay Nanay ngayon, hanapin ko lang yung nag-send ng kasama na dyan yung 1,000 na binigay nila, Nay. May nagpadala kasi sa'yo ng 1,000, Nay. May nagpadala sa'yo ng 1,200. Ngayon may nagpadala ulit ng 1,000 through GCash. Kailangan lang magpasalamat tayo, Nay, sa kanila. Pero in-screenshot ko yun eh. Ito yun. So ayun mga kababayan, mayroon ding pinabigay kay Nanay na 1,000 pesos. Galing po yan kay Julia Miñano. Ayan, hindi po namin alam kung taga saan sila mga kababayan. Sa lahat po ng nagpapadala or nagpapahatid ng tulong, maliit man o malaki, ay napakalaking bagay po yan. Kaya Mama Julia Miñano, naibigay na po namin kay Nanay yung 1,000 na ipanadala ninyo sa pangalan po ni Tricia, kay Aling Rochelle. Kaya maraming salamat po. Napakalaking bagay po yan. Gaya po ng sinabi ni Nanay nung binalita niya sa akin kanina, na kasi nung unang gabi na punta ko sa kanila is nag-iwan na din ako ng 5,000, is napagpakabit sila ng ilaw. Hindi na madilim. Hindi maliwanag na. Maliwanag na. Unti-unti liliwanag ang buhay. Kapit lang tayo kay God. No? So hanggang sa muli mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Ayan, salamat po sa atin lahat ng mga nanonood sa ating premiere, nagpapakulay, nagpapamember. Ayan, dahil po dyan ay mas nakakatulong pa tayo. Once again, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat, and God bless po.